Ayan, so welcome back po dito sa De Enrica YouTube channel. At ang ating pong pag-uusapan, of course, ang diskarte po na dapat gawin ng San Miguel at ni Coach Gallant para dito po sa Game 4 ng kanilang bakbakan between Meralco Vaults at ito pong SMB. Ayan, bali meron po tayong dalawang content na nilabas. Una po, yung diskarte ni Coach Luigi Trillo, At inulan po tayo ng napakaraming komento, na di umano, hindi naman pala siya ang nagtitimon dyan. Kaya, umano po tayo, sinugundahan natin. Meron tayong pangalawang content na may pinamagatang nasa likod ng magandang play ng Meralco, At lumalabas nga po dyan ng international coach, Serbian, New Zealand coach, na si Coach Nenad. Ayan. Kaya pala, sinasabi ko na sa inyo from the very beginning, ngayon ang dami na po nakakapansin, marami nang nagsasabi, na napakaganda po ng laro ng Meralco, sinabi ko naman sa inyo nung panahon pa lang po ng Hinebra, talagang bagamat Hinebra fan po ako, hindi sumama ang loob ko nang tinalo sila ng Meralco dahil napakagandang competition po ang ipinakita ng Meralco Bolts, At dahil dyan, nagpapasalamat tayo dahil napakagandang finals ang pinapakita nila, So yan, kung kayo po ay talagang fan ng basketball, you will appreciate this team, And of course, yung coaching. Ayan, ni Coach Nenad, ni Coach Luigi Trillo, consultant Nenad. Whatever, basta maganda po ang laro. Yun lang po yun. Okay, so ngayon nga, bago po tayo magbigay ng suggestion, mga ilan bang suggestion? Tatlo lang po, Tatlong suggestion po para sa San Miguel. Di po tayo magmamagaling dito, Suggestion lang, kailangan nilang gawin. Kung di po nila magawa, matatalo sila. Ganun po kasimple, Okay, bago yan ako po yung nagpapasalamat muna sa inyo, sa inyong pag-like at subscribe, napakaraming comment, Papasahin ko po yan mamaya bago matapos po ang ating content, Anyway, 10 minutes lang naman po to, 8 to 10 minutes, pagtyagaan nyo na. So yan, kung nagustuhan nyo po tong content na ito, palike and subscribe na lang po, para dumami na po tayo, katulad na ibang mga channel dyan, So okay, so ngayon nga po, ang una po sa ating listahan na dapat gawin ni Coach Gallant, mamaya, mabilisan na yan. Ibulong nyo na to sa kanya. Number 1, kailangan na po nilang sabayan ang bilis ng Meralco. Nagawa na nila yan sa Game 2, Kailangan na po nilang gawin ngayon ulit yan, Yung final 5 minutes, Gumamit sila ng 4 na guard, At ng sentro. At dahil dyan, talagang nanalo sila. Dapat nga talo sila dun, Kung di nila ginamit yung lineup na yon, magkakaroon ba ng breakaway layup? Fast break, ito pong si Don Troliano. Don nga ba pangalan niya? Tapos, di ba? Nakatag dito. Ang gaan nila, nakakadepensa sila, Kung kakailanganin nila ng offensive stuff. Which is absent po sa huling laban nila, Nakita nyo naman, kumaripas ng takbo si Mo Tautua, pero hindi si Newsam pa na iwan, So yun, kailangan sabayan na po nila sa lineup, Wala na pong bukas pag natalo sila ngayon. Pangalawa po, na dapat gawin nito ni Coach Gallant, pagpahingahin si Junmar. Ayan, marami po tayong commenters dito na nagsasabi na pagod daw po si Junmar, babad, Well, talaga namang babad. Dahil puro Junmar, basa na nga po ang laro ni Junmar. Alam na po ng Meralco ang gagawin ni Junmar. Kaya alam na rin. Alam na kung saan magpapasa ng bola, kung saan siya pupunta, kung paano depensa ang i-orchestrate nila at i-execute. So ngayon, ano pang gagawin nyo? Ngayon basa na. Naman, pagpahingahin nyo naman. 'Di ba? Marami nga po nagko-comment. Si Vic Manuel naman daw palaruin. Sayang naman po yung mga player na yan. 'Di ba? Nakabangko, may Baklaw pa. Nandiyan ba si Baklaw? Grabe naman, ba't kayo namamakyaw ng player? Di nyo naman pinalalaro. 'Di ba? Palaruin nyo na lang sa iba, i-release nyo na lang. Sayang naman yung mga talent na yan. Suggestion po yun, At kasama po dyan ng magpalitan sila ni Mo Tautua, Kasi kung gagawin nyo po ang fast lineup,
At pagsasabay nyo naman, nakita nyo naman na ineffective po eh. Iniiwanan lang naman eh. Sabihin na natin, sige, effective. Pero anong nangyari? Naiiwan kayo eh, di ba? Ganun po yan. May tools kayo, you have the lineup at napatunayan nyo na kaya nyo nung game 2. Why not ituloy nyo? Di ba po? O sige, ipilit nyo yung traditional type of game nyo. Tignan natin mangyayari sa game 4. At ang panghuli, no, na dapat nilang gawin, gumamit na po kayo ng stretch, super stretch 4. Yan po si Trollano, di ba? Kung matatandaan niyo po dati ang Ginebra, si Sandy Salvacion, ginagawa po nilang stretch 4. Sa pagkakatanda ko lang po, no. At ganun din po, no, itong ginagawa ng Meralco, no? Sino ba ano nila? 4 nila si Hodge, although talagang number 4 nila yan, no? Nagsimula pa lang si Hodge, no. Pero tingin ko ano naman eh, ang hindi po Loposan laro ng ano eh, puro pasahan po. Lahat may role eh. Kaya kahit sino sa kanila pwede maging scorer eh. Di ba po? At yun po. Tatlo lang, basic lang, ano. Tsaka ano pa ba, dagdag na natin bonus. Yung ano, yung isolation game ni kay CJ Perez, laging kay Perez na lang po yung bola eh. 'Di ba? Kumbaga, kabisado na rin po nila ang mangyayari, basang-basa na po. So, baka pwede yung ano, tawag dito. Sa bagay, scorer po talaga si CJ Perez, no. Pero yung style of game po talaga na San Miguel, talagang ano na, outdated na po dito sa Meralco, no. At dapat may counter. Alam ko may counter kayo dyan. Gamitin nyo na ngayon. No? Dahil pag natalo kayo ngayon, wala. Dali po kayo sa game, ano. Is it game 5, no? Kaya yun po, no? So, yun po yung ating basic na tatlo, no? Na suggestion lamang po, no? Di tayo nagmamagaling. Yun po ang pwedeng gawin na San Miguel para po matalo nila itong malupit na Meralco na ginimbal ang basketball world ng Pilipinas, no. Sabi ko sa inyo si yung pong si Quinto, no, dapat papunta sa national team sa Gilas yan, ha. Isama niyo na si Coach Nenad. Okay, mabilisan lamang po, no. Dito po tayo sa comment section, no. Dito po tayo sa comment section, mabilisan lamang po. Ayan, magbasa po tayo ng comment. Dapat hindi si Trillo ini-interview. Galing kay Miss Rina. Hindi naman siya nagko-coach. Magreklamo ginagawa niya. Sunod. Tiyog. Yan. Magpalit na ng whole coaching ng SMB. Gawin na po rin. Bakit? Po rin naman si Coach Gallant Or Phil-Am. Pero matagal na po si Coach Gallant, no. Assistant po dati siya sa Tanduay, no, ni Al Francis Chua. Ayan, tanda po. Isa po siya sa paborito kong coach, no, si Coach Gallant. Ito pa, isa lang bantayan ni SMB si Newsam. Ang bantayan nila kasi lagi lumalapit sa mga ref. Sino to? Si Ernesto. Ito pa, Rodante, ayan. Hindi naman si Luigi Trillo ang nagmamando. Talaga, tigahatid. Nabasa na natin ito nakaraan eh, no? So, matindi po mag-comment ng mga fans, no? At magbasa pa po tayo ng comment, no? Dito po tayo sa isa. Yung latest content po natin na inasa likod po, no? Ng napakagandang play na yan. Ayan. Hindi naman si Trillo. Ayan po, nabasa na po natin yan. Kay Mr. Walang pangalan. Ito, Joninski. Tagal na po niyan. Alam na ng lahat ng basketball fanatics ng PBA. Kaya nga kinuha si Nenad as consultant for that kasi di pwede maging official coach. Ayan. Di nga ba po? Bakit naman po hindi pwede? Kung ganyan po naman na ilalabas nilang play, kung ganyan pong ipapalabas sa mga Pilipino na type of basketball, bakit hindi? Bakit bawal? Sulat na po natin yan. Kay Kume, isa sa mga changes, no? Sulat na po natin yan. Natanggalin na yung mga bawal na yan. Kita nyo naman ng
competition na pinapakita ni Coach Nenad, tas pagbabawalan because of foreign. Kailangan po natin dito i-upgrade ang basketball natin, no? Kung ginagawa nga natin coach ang foreign sa international, bakit sa Philippine basketball pagbabawalan? Kung ano po kung tama po tong sinabi ng ating commenter, ito pa. Kung sino man kayo nagrereklamo sa coach ng Meralco, sa barangay kayo magreklamo, hindi kayo puro daldal. Sino ba nagrereklamo? Wala po nagrereklamo dito dahil natutuwa nga kami, no? At pinagtatanggol ko pa yan at gagawin natin yan. So, no? Sama natin sa suggestion natin kay Kume, no? Tanggalin na yan kung may rules man na nagbabawal. Sir, magkano ito? Wag po yung ganito, sir, kasi wag po tayo mag-speculate ng mga nagbabayaran, ganyan, no? Wag po. Hanggat maaari, po. So, ano pa ba? Napakadaming comments, guys, no? Magde-dedicate po tayo ulit ng content para po sa mga comment section, po. So, yun lamang po, muna ang ating napag-usapan ngayon. Overtime na po tayo, no? At magti-tip off na po, no? At babalik po ako para sa analysis, no, ng Game 4 pala. Game 4. Game 4, tama. So, yun lamang po at magbabalik po tayo mamaya at muli maraming salamat sa inyong pagsuporta, sa inyong pag-like at subscribe at magkita-kita po tayo mamaya pagkatapos ng laro na yan dito lamang sa Doy TV Sports at Day Enrica YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.